Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 151. Namutla ang mukha ni Emerson. Matapos marinig ang sinabi ni Jeric, alam niyang napatay na ang lahat ng bodyguard sa mansyon. Tinitigan niya si Jeric at marahas na sinabi, "Ikaw, ang nakamaskara bang lalaking nakaitim na pumatay sa aking kasambahay?" Sabi ni Jeric, "Tama, pinatay ko iyong housekeeper na si Cooper at ang kaibigan niyang si Dean. Pero hindi magtatagal, mamamatay ka rin sa kamay ko." Si Emerson ay tumawa ng may galit, at sinabing, "Walang sinuman dito sa Oak Haven ang nang-ahas na mag-claim na kaya niya akong patayin. Sino ang nagpadala sa iyo? Bakit mo ako pinigilan na patayin si Jeric? Sino ka?" Sumagot si Jeric, "Emerson, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan at labanan mo ako. Ipinapangako ko sa iyo na sasabihin ko sa iyo kung sino ako bago ka mamatay." Ang yabang. "Okay, pagkatapos kitang patayin, aalamin ko kung sino ka at magbabayad ako sa lahat ng tao sa likod mo." Nagnganga ang ngipin ni Emerson at sinabing. Pagkasabi niyon ay tinamaan niya ng mga palad ang isang nakakasakit na posisyon. Siya ay tulad ng isang mabangis na tigre na nagpapakita ng kanyang mga pangil at kuko, na nagpapalabas ng isang mapang api at nakamamatay na aura. Nakakagulat na matalim ang mga mata niya. Ang kanyang puting buhok at damit ay lumipad ng walang hangin, at isang agos ng hangin ang nagmumula galing sa kanya. Ito ang panloob na mana. Sa katunayan, si Emerson ay isang junior internal force martialist. Ang hanging lumalabas sa kanyang katawan ay ang panloob na mana. Ang mga internal force martialists ay higit na makapangyarihan kaysa external force martialists. Ang panloob na mana ay lubos na nagpapataas ng lakas ng kanyang mga kamao at palad. Kung maglunsad ng pag-atake si Emerson, naniniwala siyang maaari nitong diretsyong punitan ang nakamaskara na lalaking nakaitim gamit ang kanyang mga palad. Isang bakas ng matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. "Emerson, dahil iniisip mong mapapatay mo ako, puntahan mo ako. Tingnan natin kung ano ang nakuha mo." Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Jeric, itinaas ang kanyang kamay at ibinigay kay Emerson, na ilang metro ang layo, ang daliri. Malinaw na ipinakita sa mga salita at kilos ni Jeric na hindi niya masyadong inisip si Emerson. Marahas na namula ang mukha ni Emerson. Ito ang unang pagkakataon na pinahiya siya ng ganoon. Maaaring hindi siya kasing galing ni Denton, ang pinakakakilakilabot na tao sa Oak Haven. Ngunit kahit si Denton ay hindi minamaliit sa kanya na isang int aerial force martialist, kaya naman, ang mga salita at gitnang daliri ni Jeric ay agad na nagpagalit sa kanya. Sa susunod na sandali, si Emerson ay kumilos ng kasing bilis ng hangin, at ang kanyang mga palad ay kasing bilis ng mga talam. Mabangis niyang inatake si Jeric. Samantala, ang malakas na unos ay agad na nagdulot ng pagkislot ng itim na damit ni Jeric. Sa isang kisap mata, lumipat si Emerson sa harapan ng Jeric, handa na para sa isa pang pag-atake. Bang! Hinampas ni Emerson si Jeric sa dibdib gamit ang kanyang mga palad na kasing talas ng mga talim. Ang panloob na mana ay nagngangalit sa kanyang napakatalas na mga palad tulad ng umuusok na mainit na hangin. Bukod dito, ang kanyang mga palad ay bahagyang kumikinang na may pulang ilaw na parang nagninangas na mga bakal. Ang fiery palm ay ang ultimate technique ni Emerson, na kanyang nilinang sa buong buhay niya. Napatay niya ang hindi mabilang na mga master sa kasanayang ito. Kapag siya ay naglunsad ng isang pag-atake, ang kanyang mga palad ay magiging kasing talas ng mga talam at maaaring direktang tumagos sa dibdib ng isang tao. Gayunpaman, nakaharap sa fiery palm ni Emerson, kumilos si Jeric na parang hindi niya ito nakita. Hinayaan niyang hampasin siya ni Emerson sa dibdib gamit ang matatalas na palad. Bitik. Snap. Ang tunog ng mga buto ay umalangaw-ngaw. Pagkatapos, si Emerson ay sumigaw ng malungkot. Aray! Nabigo siyang tumagos sa dibdib ni Jeric gamit ang kanyang nakamamatay na fiery palm. Sa kabaligtaran, ang lahat ng 5 buto ng kanyang daliri ay nabali, at ang kanyang palad ay tumutulo ng dugo. Hindi niya kinaya ang sakit, at puno ng takot ang kanyang mga mata.
Hindi niya akalain na ang kanyang palad na kasing tallest ng Talem ay mabibigo na tumusok sa dibdib ni Jerick. Tsaka parang tumama ang palad niya sa matigas na steel plate. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas para salakayin si Jerick, na naging sanhi ng pagkabali ng lahat ng buto ng daliri sa kanyang kanang kamay. Sobrang sakit na halos hindi na siya makahinga. Nang makitang nabigo ang kanyang pag-atake, agad na napaatras si Emerson ng ilang hakbang. May kumikislap na galit sa kanyang mga mata habang pinandilatan niya si Jerick at sinabing, "Are you armored?" Sa opinyon ni Emerson, si Jerick, na nakayanin ang isang hampas ng palad ng ganoon at mabali ang lahat ng buto ng daliri sa kanyang kanang kamay, ay dapat na nakasuot ng baluti na maaaring hamarang sa mga hampas ng isang Talem. "Nako, hindi ko kailangan ng armor para labanan ka, isang Junior Internal Force Smart A-list," inisyon ni Jerick. Nagulat si Emerson at naisip, paano posible na itong nakamaskara na lalaking nakaitim ay hindi nakabaluti? Maaaring harangan ng lalaking nakamaskara na ito ang kanyang nagniningas na palad ng walang anumang baluti. Ang unang bagay na naisip ni Emerson ay ang taong ito ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa intermediate level na panloob na puwersa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong kakilakilabot na kalaban. Sa Oak Haven, maliban kay Denton, isang intermediate-level internal force martialists, ang iba pang internal force martialists na maiisip niya ay nasa junior level. Sa makatuwid, ang unang naisip ni Emerson ay si Jerick ay malamang na isang panloob na puwersang militar mula sa ibang lugar. Ngunit sa pagharap kay Jerick, na mas malakas, alam ni Emerson, bilang junior internal force Marty A-list, na siya ay matatalo. "Sir, may away ba tayo?" Tumingin si Emerson kay Jerick at nagtanong. Tinanong niya iyon dahil gusto niyang malaman kung may awayan ba sila. Kung hindi, kung gayon ang lalaking nakamaskara na ito ay dapat na upahan ng isang tao upang patayin siya. Dahil ang iba ay maaaring umarkila kay Jerick upang patayin siya, maaari rin siyang gumamit ng pera upang malutas ang krisis. Gayunpaman, ang tugon ni Jerick ay nagpawi ng kanyang pag-asa. "May sama ng loob ako sa iyo." Pagkatapos noon, matalim niyang tiningnan si Emerson at sinabing, "Ano pang kakaibang kakayahan ang mayroon ka? Ipakita mo sa akin. Anyway, hindi ka makakatakas." Gustong tumakas ni Emerson. Gayunpaman, ang mga salita ni Jerick ay walang alinlangan na pumutol sa kanyang pag-asa na makatakas sa pamamagitan ng swerte. Sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Dahil hindi siya makatakas, maaari lamang siyang makipaglaban ng desperadong kay Jerick. Pagkatapos, inilabas ni Emerson ang lahat ng panloob na mana sa kanyang katawan. Nililipad ng hangin ang kanyang damit at puting buhok. Siya, na ang kanang kamay ay nasugatan, ay naghagis ng isang malakas na suntok kay Jerick. Boom! Ang marahas na panloob na mana ay nag-vibrate sa hangin. Si Emerson, na malapit ng mamulat ang mga mata, ay parang baliw na leon. Ang lahat ng kanyang panloob na mana ay natipon sa kanyang kamao. Sa suntok na ito, sinadya niyang mapahamak kasama si Jerick. Sa pagharap sa buong lakas na suntok ni Emerson, nanatiling kalmado si Jerick gaya ng dati. Sa sumunod na sandali, sumuntok si Jerick. Ang kanyang kakilakilabot na mana ay nagdulot ng nakakagulat na mga alon sa hangin. Isang nakakatakot na puwersa ang bumalot sa sala ng mansyon sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ni Emerson sa gulat nang maramdaman ang tidal wave ng enerhiya sa kanya. Imposible iyon. Ang lalaki, na may kakilakilabot na kapangyarihan, ay hindi isang internal force martialist. Siya ay dapat na isang master, kahit isang grandmaster. Bang! Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at tila nagdulot ng lindol. Pagkatapos, naramdaman ni Emerson na pumutok ang mga buko ng kanyang kamao. Hindi lamang pumutok ang mga buto sa kanyang kamao, maging ang mga buto sa kanyang buong kaliwang braso ay nabali rin sa pulgada at pumutok na parang paputok. Si Emerson ay kumilos na parang pinatay. Sa sobrang sakit ay nadistorbo ang buong mukha niya, at umalangaw sa buong mansyon ang sigaw niya. Bumagsak. Pagkatapos, parang tinamaan ng kanyan, lumipad sa ere si Emerson at bumagsak ng malakas sa dingding ng mansyon.
Ang isang malaking bilang ng mga bitek ay agad na lumitaw sa dingding na kanyang nabangga. Pagkatapos, nahulog siya sa lupa mula sa ilang metro taas na pader. Sa isang malakas na putok, ang mga tiles sa sahig ay nabasag at lumipad kung saan-saan, at napuno ng alikabok ang hangin. Matapos bumagsak si Emerson sa lupa, bumulwak ang malaking dami ng dugo mula sa kanyang katawan. Lumapit si Jerick sa kanya at tumingkayad. Tumangala si Emerson, at nakita ni Jerick ang mga kalamnan sa mukha ni Emerson na nanginginig at umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sabi ni Jerick, "Hindi mo ba gustong malaman kung sino ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, ako si Jerick, ang taong gusto mong patayin." Puno ng ayaw ang mga mata ni Emerson. Ibinuka niya ang kanyang bibig na puno ng dugo at sinabi lamang ang isang salita, "Ikaw." Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa pool ng dugo habang siya ay namatay. Tumayo si Jerick at lumipad palabas ng mansyon na parang nag-iisang agila sa dilim at nawala sa gabi. Kabanata 152. Pinaandar ni Jerick ang kanyang Mercedes pabalik sa parking lot sa harap ng Langford Tower. Matapos ay parada ang sasakyan, tiningnan niya ang oras sa kanyang telepono, nakitang 11:30 na ng gabi. Halos 1 oras at kalahati na ang lumipas mula nang umalis siya sa Langford Tower. Sa nakalipas na 1 oras at kalahati, hindi lang niya nalutas ang panganib sa palazzo kundi naalis din niya si Emerson, isang mas malaking banta. Matapos niyang lutisin ang mga problemang ito, wala nang makakapagbanta sa kanyang pamilya sa ngayon. Bumaba siya sa kotse at naglakad papunta sa Langford Tower. Pagdating sa 50th floor, pumunta muna si Jerick sa kwarto niya. Inilabas niya ang door card, binuksan ang pinto, at papasok na sana. Sa sandaling ito, isang dalaga ang biglang sumulpat sa corridor. Mabilis siyang pumunta sa harap ni Jerick, mukhang nag-aalala. Sa mahinang boses, nakiusap siya, "Sir, iligtas mo po ako." Pagkatapos, agad niyang hinawakan ang kanang palso gamit ang makatarungang mga kamay. Pakiramdam niya ay hinawakan nito ang kanyang palso ng napakahigpit na may nanginginig na mga kamay na parang isang taong nalulunod na kumukuha ng isang negel iligtas buhay na dayami. Bumaba ang tingin ni Jerick sa mukha ng babae, at nalaman niyang isa itong napakabata na babae sa paligid ng 20 taong gulang na may makapidyo hiningang hitsura. Sa palagay niya, halos kasing ganda ni Claire at Christine ang babaeng ito. Ang babae ay nakasuot ng ordinaryong t-shirt at palda na hanggang tuhod. Bagamat nakasuot siya ng ordinaryong damit, maganda naman ang pangangatawan niya. Maputi at makinis ang kanyang balat, at maganda ang hubog niya na may pares ng mislan at mahahabang binti. Kaya lang, baka sa mukha ng dilag na ito ang gulat at pagkabalisa. Ang kanyang magagandang mga mata ay kumikinang sa tubig na liwanag. Siya ay napakalinis at mapagmahal na kaawa-awa na hindi niya maiwasang protektahan siya. Bagamat marami nang nakilalang dilag si Jerick noon, ito ang unang pagkakataon na may nakilala siyang humihingi ng tulong sa kanya. Siyempre, naghinala siya na may ibang intensyon ang napakarilag na babaeng ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay itinanggi niya ito. Masasabi niyang talagang nagpapanik na siya. Kita niya ang takot at pagkabalisa sa mga mata nito at ang tingin nito sa kanya ay siya. Tagapagligtas. Hindi magsisinungaling ang mga mata. Masasabi ni Jerick mula sa kanyang mga mata na humihingi siya ng tulong sa kanya. Kaya naman, tinanong niya ito, "Miss, anong nangyari? May makakatulong ba sa iyo?" Sa tinak na ito, ang mga yabag ng paa ay nagmula sa koridor. At may malamig na nagsabi, "Pumunta ka sa koridor doon at tingnan mo. Hindi natin dapat hayaang tumakas si Elaine Powell." "Oo, sir." Sagot naman ng iba. Ang kanilang mga boses ay nagmula sa koridor na konektado sa isa, kung saan naruroon si Jerick, at matatagpuan sa paligid ng sulok. Pagkatapos, narinig ni Jerick na nagsimula silang tumakbo patungo sa koridor kung nasaan siya. Nang marinig ang mga yabag at boses, lalo pang nabalisa ang babae. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Jerick at pumasok. Natigilan si Jerick. Saglit siyang nag-isip at napagtanto na iyon lamang ang magagawa ng babae, na itinulak sa isang sulok.
Sa takot na mahuli, sinadya niyang magtago sa silid nito. Anyway, wala siyang pakialam na magligtas ng isang kagandahan. Sa pag-iisip nito, bago sumulpat sa koridor ang mga taong gustong hulihin ang babae ay pumasok na rin ito sa kanyang silid at marahang isinara ang pinto. Pumasok siya sa kwarto, nakita niya lang ang babaeng nakatayo sa sulok at nakakapit sa dingding. Tila takot na takot siyang matagpuan siya ng mga taong iyon sa labas. Sa oras na ito, narinig ni Jeric ang mga tunog ng isang taong mabilis na naglalakad lampas sa kanyang silid. Naglaho ang mga yabag hanggang sa hindi na sila marinig. Nakahinga ng maluwag ang babaeng nakatayo sa sulok. Sinabi ni Jeric sa kanya, "Okay lang ngayon. Pwede ka nang maupo." Tinuro niya ang sofa. Umupo ang babae sa sofa at mahinang nagsalita sa kanya, "Salamat sa pagtulong mo sa akin. Mahihirapan ako kung aagawin nila ako." Kumuha si Jeric ng isang baso ng maligamgam na tubig mula sa dispenser ng tubig sa kanyang silid at inilagay ito sa mesa sa harap niya, pagkatapos ay sinabing, "You're welcome." Kumuha ng tubig. Kinuha ng babae ang baso at humigop ng ilang higop. Halatang mas relaxed siya ngayon. Tumingin si Jeric sa kanya at nagtanong, "Young lady, hinahabol ka ba ng mga taong iyon kanina?" Napakagatlabi ang babae at tumango. Tanong niya, "Alin ang pangalan mo?" Ang dahilan kung bakit niya ito naitanong ay narinig na lamang niya ang isa sa mga taong iyon na sumigaw sa iba para pigilan si Elaine na tumakbo palayo. Dapat iyon ang pangalan ng babae. Bahagyang tumango ang babae. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, "Bakit kanila hinahabol?" Napatingin si Elaine kay Jeric. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito, at hindi niya alam ang pangalan nito. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi siya sasaktan nito. Kung hindi, hindi niya ito hahayaang magtago sa kanyang silid nang hinahabol siya ng mga tao sa labas. Bahagyang namumula ang mga mata ni Elaine habang kinuwento kay Jeric ang nangyari. Mula sa kanyang paliwanag, sa wakas ay nalaman niya ang nangyari. Lumabas na si Elaine ay isang estudyante mula sa Oakhaven University of Foreign Language. Oakhaven. Isa pang sikat na unibersidad sa. Siya ay isang freshman sa unibersidad na ito. Hindi lamang siya napakahusay sa pag-aaral at pinagkadalubhasaan ang maraming wikang banyaga, ngunit siya rin ay isang napakagandang campus belle. Sa Oakhaven University of Foreign Languages, ang kanyang palayaw ay Aphrodite. Ito ay dahil siya ay maganda at inosente kaya hindi siya nagkukulang ng mga tagahanga, kasama na ang straight A Mr. McDreamy at ang mga talunan sa unibersidad. Bagamat marami siyang humahabol, napakahirap niyang alalahanin ito. Gusto lang niyang mag-aral ng mabuti at pahalagahan ang pagkakataong makapag-aral. Sa ganitong paraan lamang niya magagamit ang kaalamang natutunan niya upang baguhin ang kapalaran niya at ng kanyang pamilya. Hindi siya interesadong pumasok sa isang relasyon at inilaan ang sarili sa pag-aaral. Gayunpaman, nahulog sa kanya ang isang lalaking may makapangyarihang background. Siya si Tobias Weston, ang panganay na anak ng pamilyang Weston, isang mayamang pamilya sa Oakhaven. Kahit na hinabol ni Tobias si Elaine sa lahat ng posibleng paraan, hindi siya natukso. Una, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Pangalawa, ang pag-aaral lang ang inaalala niya. Pangatlo, hindi siya interesado sa mga mayayamang binata na ito. Kaya naman, lumayo siya kay Tobias. Hanggang kahapon lang siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina sa kanayunan. Ang balitang nakuha niya ay isang tunay na kulog. Sa kanya. Ang kanyang ama, na sumuporta sa pamilya sa lahat ng oras na ito, ay naaksidente sa sasakyan at nangangailangan ng halos $20,000 para sa operasyon. Sa desperasyon, isang paraan lang ang naiisip niya, ang humiram ng pera kay Tobias, ang anak ng isang mayamang pamilya. Nangako si Tobias na magpapahiram sa kanya ng pera ngunit hiniling sa kanya na pumunta sa Langford Tower ngayong gabi para panuurin ang meteor shower kasama niya. Naisip ni Elaine na ang panunood ng meteor shower ay isang normal na bagay, kaya siya ay dumating. Gayunpaman, dinala siya ni Tobias sa hotel room, he revealed his true colors. Gusto niyang pilitin itong matulog sa kanya kaya kinagat niya ang braso nito. Matapos siyang bitawan dahil sa sakit, tumakbo siya palabas ng pinto.
Hindi siya nang ahas na sumakay ng elevator, kaya bumaba siya sa may emergency exit para makatakas. Sa wakas, naabot niya ang 50th floor. Nang hinahanap siya ng mga tao, nakasalubong niya si Jeric, na papasok na sana sa kanyang silid. Nang walang pagpipilian, agad siyang tumakbo palapit sa kanya para humingi ng tulong. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang lahat ng ito, tumulo ang mga luha niya. Kumuha si Jeric ng ilang tissue, inilagay ito sa kanyang harapan, at sinabing, narito ang ilang tissue. Kinuha ni Elaine ang tissue at sinabing, salamat. Kabanata 153. Tumingin si Jeric kay Elaine, na nagpupunas ng kanyang mga luha, at nagtanong, kumusta ang kalagayan ng iyong ama ngayon? Nasa ospital pa siya, na koma. Sinabi sa amin ng ospital na kailangang operahan sa loob ng 2 oras kung hindi man ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Nakakaawa ang itsura niya. Nagtanong si Jeric, sinabi mo na ang kanyang operasyon ay nagkakahalaga ng mga $200,000, tama ba? Tumango si Elaine at sinabi sa pagitan ng mga paghikbi, $200,000. Paano ako makakakuha ng ganoong halaga ng pera? Dahil doon, tumulo ang luha sa kanyang pisngi, patak ng patak. Hindi na kailangang sabihin, siya ay medyo naguguluhan dahil sa kritikal na kondisyon ng kanyang ama. Tanong ni Jeric nang may katahimikan, ano ang account number mo? Itinaas ni Elaine ang naluluhang mga mata at naguguluhan na tinanong si Jeric, ano ang sinabi mo? Ibigay mo na lang sa akin ang account number mo. Mayroon akong isang mayaman na kaibigan kung saan maaari akong humiram ng $200,000 para sa iyo, paliwanag ni Jeric. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Flane. Naisip niya, handang manghiram ba ang lalaki ng $200,000 para sa kapakanan ko? Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala, halos mabaliw. Ngunit ito ay isang bagay ng buhay o kamatayan. Ang kanyang ama, na nasa bingit ng kamatayan, ay naghihintay sa kanyang iligtas siya. Handa akong mamatay para sa kanya. Tiyak na hihiram ako ng $200,000 mula sa isang total stranger para sa kanya, naisip niya. Kaya naman agad namang lumuhad si Elaine sa harapan ni Jeric. Ngunit tila inaasahan na niya ito at pinigilan siya bago ito lumuhad. Buhay pa ako at sumipa. Hindi na kailangan pang magbigay-pugay sa akin, o baka makalimutan mo ang pera. Tumingin si Jeric kay Elaine at sinabing. Hanggang noon ay muling tumayo si Elaine. Pinasalamatan niya ito ng husto at idinagdag, na may lubos na pasasalamat, ikaw talaga ay isang mabait na tao. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Whatever. Ngunit kung hindi mo sasabihin sa akin ang iyong account number sa mga susunod na minuto, mawawalan ng pagkakataon ang iyong ama na mabuhay. Hindi mo siya mailigtas noon, kahit na makuha mo ang pera. Nagbitiw na paalala sa kanya ni Jeric. Maya-maya, kinuha ni Elaine ang kanyang telepono at sinabi kay Jeric ang kanyang account number. Nag-type siya sa phone niya. Di nagtagal, naglipat siya ng $200,000 sa kanyang account sa pamamagitan ng serbisyo ng mobile banking. Ngayon, ang $200,000 ay hindi hihigit sa isang patak sa balde para sa kanya. Hindi. At ang dahilan kung bakit handa siyang tulungan si Elaine ay hindi ang kanyang napakarilag na hitsura kundi ang kanyang mga karanasan sa pagiging mahirap. Alam na alam niya ang sakit at kawalan ng pag-asa na dinanas ng mga mahihirap matapos makatagpo ng mga kasawian. Isa pa, laging sinasabi ng matatalinong matatanda. Ang pagtulong sa mga tao ay simbolo ng pagpapasigla ng personalidad. Pagkatapos ng lahat, ang $200,000 ay wala sa kanya. Pagka-transfer niya ng pera, napansin niyang nakatitig si Elaine sa phone niya. Ibinalik niya ito sa kanyang bulsa at sinabing, pumayag ang kaibigan ko na pautangin ka ng $200,000. Kung magiging maayos ang lahat, dapat ay matanggap mo na ang pera sa loob ng ilang minuto. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang kanyang cellphone. Nang makita ang caller ID, sinagot kaagad ni Elaine ang telepono, Ma'am, kumusta na po ang kalagayan ni Dad? Elaine, I just got a message saying na $200,000 ang nailipat sa bank account ko. Nanghiram ka ba ng $200,000 sa mayamang schoolmate na iyon?
Nanggaling sa kabilang linya ang masayang boses ng isang babae. Napasulyap si Elaine kay Jeric at napagtanto niyang nailipat na ang pera sa account ng kanyang ina. Ang bank account na ibinigay niya kay Jeric ay sa kanyang ina. Sagot ni Elaine, "Yes, Mom. Isang mayamang schoolmate ko ang nagpahiram sa amin ng $200,000. Bilasan mo at ipaopera si tatay sa lalong madaling panahon. Magkita tayo bukas. Magaling. Mahal, pasalamatan mo ang iyong eskwela sa pagligtas sa buhay ng iyong ama." Napaiyak sa tuwa ang ina ni Elaine. Tumango si Elaine at idinagdag, "I know, Mom. Magpapasalamat ako sa kanya ng maayos. Kailangan mong pumunta at makipag-usap sa doktor ngayon." Okay. Titigil na ako at kakausapin ang doktor. Nagmamadaling tinapos ng kanyang ina ang tawag. Madaling isipin na nagmamadali siyang hanapin ang doktor dahil nakuha niya ang pera. Kumuha ng tisyo si Elaine sa tissue box na nasa lamesa at marahang pinunasan ang mga luha niya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sila ay luha ng kagalakan. Sa wakas, nagkaroon sila ng pera para bayaran ang operasyon. Isa talaga itong lifesaver. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, "Maraming salamat sa pagpapahiram sa akin ng pera." Itinama ni Jeric, "Hindi kita pinahiram ng pera. Ginawa ng kaibigan ko. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Nakita kong naglipat ka ng $200,000 sa account ng aking ina sa iyong telepono." Sabi ni Elaine na may mapanuksong mga mata. Napansin ni Jeric na naging mas masigla at kasiya siya si Elaine pagkatapos maayos ang problema sa pera. Dapat sabihin na siya ay medyo kaakit-akit na may mapaglarong ngiti sa kanyang mga mata. Ang unang plano ni Jeric ay maging isang hindi kilalang donator at hindi inaasahan na ito ay matutuklasan ni Elaine sa lalong madaling panahon. Sa puntong ito, hindi na kailangan pang itago, kaya ang sabi niya, "Oo, pera ko talaga, pero hindi mo na kailangang bayaran ako. Isipin mo na lang ito bilang isang pabor. Huwag mo nang isipin iyon." Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Elaine. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong handang mag-alok ng $200,000 na libreng pautang. Siya ba ang pinakamayamang tao sa Eldoret? Mas marami ba siyang pera kaysa sa Diyos? Kaya, walang halaga sa kanya ang pera. Nagtaka siya. Hindi niya maiwasang magtanong, malaki pa naman ang pera. Paanong hindi kita mababayaran? Nakangiting sagot ni Jeric. "Wag mo nang isipin yun. Kunin mo lang ito bilang isang pabor mula sa isang mayaman at kusa na tao." Nagulat siya, nag-iisip. Wow, mabuti para sa iyo. Gayunpaman, bagaman sinabi iyon ni Jeric, hindi nagustuhan ni Elaine na tumanggap ng ganoong kalaking pabor. Sa lihim, nagpasya siyang ibalik ang pera sa anumang kaso, dahil ang halaga ng pera na ito ay nagbigay daan sa kanya upang mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Tinanong niya si Jeric, "Iniligtas mo ako, at pagkatapos, pinahiram mo ako ng $200,000 para iligtas ang buhay ng aking ama, ngunit hindi ko pa alam ang iyong pangalan. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan, Ginoong Hero?" Kailangan niyang malaman ang pangalan nito para mabayaran siya ng unti-unti sa hinaharap. "Jeric," sagot niya. "Jeric, saang unibersidad ka nag-aaral, o saan ka nagtatrabaho ngayon?" Nagpatuloy si Elaine. Tumingin si Jeric sa kanya at nagtanong, "Bakit? Interview ba ito?" Mabilis na ikinaway ni Elaine ang kanyang kamay at sinabing, Hindi. Mukhang mabait kang tao, and I was wondering if we could be friends." Elaine, bakit feeling ko may ulterior motives ka?" Tanong ni Jeric habang nakatitig sa umiiwas nitong tingin. Naisip ni Elaine na nakita ni Jeric ang kanyang mga intensyon. Lumitaw ang bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi, ngunit itinanggi pa rin niya, "Hindi, ako. Gusto lang kitang maging kaibigan." Tumango si Jeric, "I see. Nakukuha ko na ngayon. May gusto ka sa akin, pero nahihiya kang yayain ako. Tama ba ako?" Hindi nakaimik si Elaine. Bakit siya nag-iisip ng ganito? Kinakausap niya ang sarili niya. Mabilis na naisip na maaaring ang kanyang pag-aalinlangan at kalabuan ang naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Tahimik siya. Ngunit magpapaliwanag na sana siya, ngunit nakaupo na siya sa tabi niya at idinagdag, "Sige,
paano kung panuurin natin ang meteor shower ngayong gabi bilang unang date natin? Natahimik na naman si Elaine at naisip na parang wala nang malalabasan ngayon. Kabanata 154. Sa monitor room ng Langford Hotel, ang security manager, na nakasuot ng suit at tie, ay nagtatrabaho sa isang computer at sa wakas ay nakapos ang surveillance video sa screen. Tumingala siya sa isang binata sa edad na 20s na mukhang malungkot at hindi mahuhulaan, at magalang na nagulat, "Sir, pumasok si Elaine sa room no. 8, 50th floor." Ang binatang ito ay walang iba kundi si Tobias, ang panganay na anak ng pamilyang Weston na nagmamay-ari ng Langford Tower. Nang tumakas si Elaine sa silid ni Tobias, ipinadala niya ang kanyang mga bodyguard upang manghuli sa kanya, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap. Kaya tinawag ni Tobias ang security manager, at dumiretso sila sa monitor room para kumuha ng kaugnay na surveillance footage. Hindi nagtagal, nakita ng security manager si Elaine sa monitor. Pumasok siya sa room no. 8, 50th floor. Sakto ang kwarto ni Jeric. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Tobias habang sinasabi niya, naniniwala ba siya na makakatakas siya sa akin sa pamamagitan ng pagtatago sa silid na ito? "Sir, hayaan mo akong pumunta doon at kunin siya para sa iyo ngayon," tanong ng isang malaking lalaki na may buzz cut at parisukat na mukha na nakatayo sa likod ni Tobias. "Hindi, sabay tayo," nagpasya si Tobias. Pagkatapos, kinausap ni Tobias ang security manager, Miss Tinch. "Magpakilala ka bilang boyfriend ni Elaine pagdating namin sa room." Talunin ang lalaking iyon sa silid at dalhin si Elaine. Naintindihan agad ng security manager na gusto ni Tobias na magpanggap siyang boyfriend ni Elaine, na dumating para mahuli siyang nanloloko. Ayaw niyang maging bahagi ng pukonan na ito, ngunit ang tanging magagawa niya ay sumunod dahil sa pagkakakilanlan ni Tobias. Makalipas ang ilang minuto, lumabas sa monitor room si Tobias, ang security manager, at isang grupo ng mga security guard. Pumasok sila sa elevator at tinungo ang room no. 8, 50th floor para maabutan si Elaine na may kasamang ibang lalaki. Sa eksaktong sandaling iyon, si Jeric at Elaine ay nakaupo sa sofa, hinahangaan ang kalangitan sa gabi sa pamamagitan ng floor-to-ceiling window habang hinihintay ang meteor shower na dumaloy sa kalangitan. Biglang naningkit ang mga mata niya at nanliit ang mga pupils. Sa tulong ng kanyang mata ng Diyos, nakita niya si Tobias na nagmamadaling pumunta sa kanyang silid, kasunod ang isang grupo ng mga tao. Nalaman din niya ang plano ni Tobias at automatikong napangiti. Naisip niya, napakatalino ng plano. Pero natatakot ako na hindi ganoon kadaling ibagsak ako. Mabilis na tumunog ang mga yabag sa koridor, kasunod ang mga katok sa pinto at isang boses, "Elaine, alam kong nasa loob ka. Ipakita ang iyong mukha ngayon. Kaya kung magpanggap na walang nangyari. Kung hindi, basagin mo ang pinto at ibigay sa lalaking iyon kung ano siya." Nararapat. Si Elaine, nakaupo sa sofa, narinig nga ang gulo sa labas. Agad namutla ang mukha niya, pagkatapos ay tumingin siya kay Jeric at bumulong, natatakot, "Jeric, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong buksan ang pinto, pakiusap." Siguradong si Tobias iyon. Hinawakan ni Jeric ang kamay niya at sinabing, "No need to panic. Sumama ka sa akin." Tahimik niyang sinundan siya sa isang bintana, walang alam kung ano ang binabalak niyang gawin. Binuksan ni Jeric ang dalawang bintana. Nagulat si Elaine at nagtaka, gusto ba niyang tumakas tayo sa bintana? Pero nasa 50th floor na kami. Mamamatay tayo. Kung mahulog tayo. Tumingin siya kay Jeric, at nag-aalalang nagtanong, "Jeric, hindi ba masyadong delikado ang tumakas dito?" Ngunit ngumiti siya at nagutos, "Elaine, ipikit mo ang iyong mga mata. Gagawa ako ng magic trick para sa'yo. Dapat mong tandaan na huwag idilat ang iyong mga mata hanggat hindi ko hinihiling sa iyo, o ang kahihinatnan ay magiging seryoso." Ang misteryosong tingin ni Jeric ay nagpukaw ng pagkamausisa ni Elaine, kaya inulit niya ang sinabi nito, "Ipikit mo ang aking mga mata, at gagawa ka ng magic trick." Tahimik siyang nagtaka, papasok na si Tobias. Paano maiisip ni Jeric na gumawa ng magic trick sa sandaling tulad nito?
Gayunpaman, same time na ipinangako ni Jerick sa kanya, hanggat ipinikit mo ang iyong mga mata at gagawin ko ang trick na ito, hindi tayo mahahanap ni Tobias. Walang ideya si Elaine kung anong klaseng panlilinlang ang sinasabi ni Jerick, ngunit nagtiwala siya sa pangako nito. Pagkatapos ng lahat, iniligtas siya ni Jerick at nagbigay ng $200,000 upang bayaran ang operasyon ng kanyang ama. Lumago siya ng lubos na pananampalataya at pagtitiwala sa kanya. Bilang resulta, tumango siya na parang isang inosenteng batang babae at sinabing, "Okay, 111 ipikit mo ang aking mga mata." Pagkatapos, ginawa niya ito. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang kamay ni Jerick sa kanyang baywang. Nagsimulang mag-flutter ang mga pilikmata niya habang parang baliw ang tibok ng puso niya. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin ni Jerick. Ang ganitong kakaibang pag-uugali ay hindi maiiwasang magdulot ng mga hinala tungkol sa kanyang mga intensyon. Gayunpaman, naniniwala si Elaine na hindi si Jerick isang masamang tao. Si Jerick ang kabaligtaran ni Tobias na parang pervert na hinahaplos pagkapasok nila sa silid. Sinubukan pa niyang itago na pinahiram niya ito ng $200,000. Sa kabilang banda, nang subukan niyang humiram ng pera kay Tobias ilang minuto ang nakalipas, ang tanging layunin nito ay samantalahin ang pagkakataong makatulog sa kanya. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay hindi maaaring maging mas maliwanag. Dahil dito, naniwala si Elaine na hinding-hindi gagawa si Jerick ng anumang kakilakilabot sa kanya. Nang isuot ni Jerick ang kanyang braso sa kanyang baywang, hindi siya nakaramdam ng molestia o hindi komportable. Gayunpaman, tumibok ang kanyang puso. Mas mabilis, at kinabahan siya. Bulong ni Jerick malapit sa tenga niya. Magsisimula na ang magic. Huwag buksan ang iyong mga mata. Naramdaman niya ang mainit nitong hininga na kumikiliti sa tenga niya habang nagsasalita ito. Ito ay tila isang hindi maipaliwanag na lapit sa pagitan nila. Biglang naging weird ang atmosphere. Namula ang mga pisngi niya at parang nag-iinit. Sa pangalawang pagkakataong namula siya dahil sa natural niyang pagkamahiyain, hinigpitan niya ang hawak. Kaagad, parang lumulutang siya sa lupa at lumilipad. Hindi niya maiwasang magtaka kung si Jerick ay gumagawa ng isang kahanga-hangang magic trick. Kung hindi, ano ang mararamdaman niya? Gayunpaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinunod ang mga tagubilin ni Jerick. Pakiramdam niya ay lumipad siya palabas ng silid, at ang hangin ay nagre-refresh sa kanya. Hindi niya alam kung gaano ito katagal ngunit naramdaman niyang bumagsak siya sa lupa. Ang boses ni Jerick ay umalangaw sa kanyang tenga, "We are good. Maaari mong imulat ang iyong mga mata ngayon." Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at nakita niya ang kanyang sarili sa tuktok ng isang mataas na gusali. Ang gusaling ito ay mas mataas kaysa sa iba pang mga skyscraper sa malapit. Sahig. Sa isang sulyap, ang buong Oakhaven ay puno ng kumikinang na mga tore habang ang nakakasilaw na mga ilaw ay nagliliwanag saan man siya tumingin. Agad niyang napagtantong nasa rooftop siya ng Langford Tower. Tumingin si Elaine kay Jerick, lubos na namangha, at nagtanong, "Ito ba ang rooftop ng Langford Tower?" Ngumiti si Jerick at tumango. Gulat na gulat si Elaine sa sagot nito kaya wala siyang masabi. Naisip niya, Jerick ang gumawa ng magic trick, tapos nagmula ako sa 50th floor ng Langford Tower papunta sa rooftop na may taas na 100 metro. Napakagandang trick. Kabanata 155. Jerick, paano mo nagawa iyon? Nagawa pang magtanong ni Elaine pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ngunit isang misteryosong ngiti at isang salita lang ang natanggap niya, "Secret." Dagdag pa niya, "Ngayon hindi ka na mahahanap ni Tobias. Mapapanood natin ang meteor shower dito kung saan wala nang mang-iistorbo sa atin." Nilingan niya ang mga walang laman na bubong, nakita niya ang ilang ilaw na nagniningning. Talagang magiging ligtas sila dito. Hindi akalain ni Tobias na nasa rooftop siya sa loob ng 1,000,000 taon. Para sa kanya, isa rin itong napakalaking sorpresa. Sa pag-aakalang makakaligtas na siya kay Tobias, nakahinga ng maluwag si Elaine. Nakahanap sila ng malinis na lugar sa rooftop at naupo.
Tinulungan kitang makaiwas sa isang bala ngayon, ngunit aabalahin ka muli ni Tobias kapag bumalik ka sa unibersidad. Sabi ni Jeric na may pag-aalalang tingin habang nakatitig kay Elaine. Sumagot si Elaine, sasakay ako ng tren pabalik sa aking bayan bukas ng umaga para bisitahin ang aking ama. Humingi ako ng 15 araw na pahinga para makauwi at maalagaan siya ng maayos. Sa panahong ito, hindi man lang maalala ni Tobias ang nangyari ngayong gabi, at kahit na maalala niya iyon, pinanggahasan ko siyang saktan ako ng tahasan sa campus. Ihahatid kita sa istasyon ng tren bukas. Tawagan mo ako kung sakaling maglakas loob siyang guluhin ka ulit, saad ni Jeric. Bumalik ang tingin ni Elaine sa kanya at bahagyang tumango. Medyo na-touch siya. Hindi niya akalain na ang isang magandang lalaki na tulad ni Jeric ay lalabas para tulungan siya kapag nakatalikod siya sa dingding. Iniligtas niya siya mula sa isang desperadong sitwasyon tulad ng isang tunay na bayani. Bawat babae minsan o dalawang beses pinangarap na makatagpo ang kanyang bayani na maaaring magpatibok ng kanyang puso na parang baliw. Buong buhay niya, naisip ni Elaine na ang mga ganitong bayani ay maaari lamang umiral sa fiction. Pero ngayon, pinaniwalaan niya ito dahil isang tunay na bayani ang nakaupo sa tabi niya ngayon. Noong nasa kwarto tayo, wala ka bang sinabi na may date tayo? Sinadya mo pa rin ba? Bulong niya habang nakayuko. Tinitigan siya ni Jeric, na hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, at bumalik lamang sa kanyang katinoan pagkatapos ng ilang sandali. Nagtaka siya, iniligtas ko siya at pagkatapos ay pinahiram ko siya ng $200,000 para iligtas ang kanyang ama. So in love na siya sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ko inaasahan na may makukuha akong kapalit. Bukod dito, nagkaroon ako ng Lillian, Claire, Helene, at Christine na hindi ko pa naging kasintahan. May 4 na akong girlfriend. Kasama si Elaine, magkakaroon ako ng 5 sa kanila sa kabuuan. Nadama ni Jeric na kailangan niyang pag-isipan ito. Elaine, takot ka. Sa totoo lang, hindi ako monogamous na lalaki, pero kabaligtaran, isang ladies man. Kung ako ang magiging boyfriend mo, I'll break your heart, nagpa siya si Jeric na sabihin sa kanya ang totoo. Bago siya madikit sa kanya, nag-atubili si Jeric na lituhin at bigin ang isang dalisay at magandang babae. Natigilan si Elaine nang marinig ang sagot. She disappointedly replied, alam kong hindi ako sapat para sa iyo, kaya pinili mong ilarawan ang iyong sarili bilang isang napakasamang tao. Ako, hindi kita pinipilit o anuman. Bakit ka nagsisinungaling ng ganyan? Pagkatapos noon, tumayo na siya at naghanda ng umalis. Napatulala si Jeric. Hindi niya inaasahan na maaring ma-misinterpret ng ganito ang kanyang mga salita. Siya ay sumisigaw sa loob, Jesus. Hand to God, totoo lahat ng sinabi ko. May 4 na akong girlfriend. Paanong hindi ako magiging playboy niyan? Ayaw niyang sakta ng inosenteng dalagang ito. Pero hindi niya inaasahan na hindi siya maniniwala sa sinabi nito. Nang makitang tinakpan ni Elaine ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at tumatakbo palayo, nag-alala siyang may gagawin itong katangahan. Kaya mabilis siyang bumangon at sinundan siya. Hinawakan niya ang kanyang payat na braso at tinanong, Elaine, saan ka pupunta? Bitawan mo ako at iwan mo ako. Babayaran ko ang pera mo, kahit na magtatagal ito. Umiwas ng tingin si Elaine at sinabing. Humarap si Jeric sa kanya at hinawakan ang kanyang mga braso gamit ang 2 kamay. Napagtantong tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kanang kamay, at nabahira ng luha ang kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nagpahayag si Elaine ng kanyang nararamdaman para sa isang lalaki. Ngunit nakakalungkot, siya ay tinanggihan. Napakabigat ng suntok nito sa kanya. Nadurog agad ang marupok niyang puso. Kinailangan niyang tumakbo ng nagmamadali upang maitago ang kanyang kalungkutan kay Jeric. Hindi niya inaasahan na susundan siya ni Jeric at makikita itong umiiyak. Siya, sa sobrang kahihiyan, ay nagnanais na makapaghukay siya ng isang butas at ilibing. Sarili niya. Nagulat si Jeric at bumulong, umiiyak ka ba? Inilayo niya ang mukha habang humahagulgol, hindi ako umiiyak. Ang hangin ay nagbuga ng alikabok sa aking mga mata.
Hindi niya inaasahan na makarinig ng ganoong kadremang palusot sa mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang kanyang mga luha ay talagang hindi inaasahan. Mukhang nahulog na ang loob niya sa akin, naisip niya. Bilang isang matandang lalaki, nakita niya ang isang magandang babae na nakatayo sa kanyang harapan na may luhang mga mata. Isang kasinungalingan ng sabihing hindi siya natinag. Sagot niya, fine. Kung sa tingin mo na ang isang playboy na tulad ko, na umiibig sa kaunting mga babae, ay isang mabuting tao at materyal ng kasintahan, masasabi ko sa iyo na higit akong masaya na maging boyfriend mo. Naisip niya. Totoo na mayroon akong 4 na kasintahan, ngunit ang isang lalaki ay hindi kailanman tatanggi sa isang purong campus belle tulad ni Elaine, tama ba? Nang marinig ang kanyang mga salita, sa wakas ay lumingon si Elaine upang tingnan siya. Puno ng kawalan ng paniwala ang lumuluha niyang mga mata. Naisip niya, ibig bang sabihin ay pumayag si Jeric na maging boyfriend ko? Jeric, magiging boyfriend kita? Tanong ni Elaine na may nananaginip na mga mata. Naisip niya, ang lalaking ito, isang bayani na sumagip sa akin, ay talagang boyfriend ko. Hinaplos ni Jeric ang kanyang mahaba at malambot na buhok at sinabing, sinabi ko na sa iyo, hanggat hindi mo iniisip ang pagiging playboy ko, masaya akong makasama ang isang magandang babae na tulad mo. Hindi siya naniwala sa kanya, kaya sinabi niyang may kaligayahang nakasulat sa kanyang mukha, alam kong magiging mabuting boyfriend ka. Bigla siyang lumapit at niyakap si Jeric. Ang kanyang maliit at namumula na mukha ay mahigpit na nakapatong sa kanyang dibdib. Mula ngayon, magiging boyfriend ko na ang bida na ito, sabi niya sa sarili. Hindi inaasahan ni Jeric na bigla na lang niyakap ni Elaine ang sarili. Napabuntong hininga na lamang siya, kung alam ko lang na mai-inlove sa akin ang ganitong inosenteng dilag, hindi ko sana siya iniligtas at binigyan ng pera. Gayunpaman, hindi siya tatanggi na tulungan ng isang magandang babae. Mahirap ang buhay. Pumirma siya ng tahimik. Sa sandaling ito, biglang nagliwanag ang langit. Isang meteor shower ang bumagsak sa kalangitan. Sunod-sunod na lumipad ang mga shooting star, nagpapaliwanag sa kalangitan pati na sina Jeric at Elaine na mahigpit na nakahawak sa isa't isa sa tuktok ng gusali. Inangat niya ang kanyang ulo sa yakap ni Jeric, kumikinang ang kanyang magagandang mata habang pinagmamasdan ang mga shooting star na lumilipad sa kalangitan. Dahil nabigla siya sa kagandahan, sinabi niya, napakamangha. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ang tinutukoy niya ay ang meteor shower o ang kanyang bagong relasyon. Anuman ang maaaring idulot ng buhay, hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing ito, si Jeric, at ang kahangahangang meteor shower. Nang umusbong ang romansang ito sa rooftop at hinangaan ng bagong mag-asawa ang meteor shower, ang pinto ng room no. 8, 50th floor ay binuksan ng isang staff ng hotel na may dalang room card. Ang grupo ay sumugod sa silid, ngunit nakakagulat na walang tao roon. Inutusan ni Tobias ang kanyang mga tauhan na hanapin ang bawat pulgada ng silid, ngunit wala silang nakitang tao doon. Napansin nila ang bukas na mga bintana at tumingin sila sa labas. Muli, nakita nilang walang mapagtatagwan. Walang sinuman ang maaaring tumalon mula sa ika-50 palapag hanggang sa lupa, maliban kay Spider-Man. Natarante si Tobias, na nag-iisip, malinaw, nakapasok si Elaine sa silid na ito, ngunit nasaan siya? Paano siya mawawala? Kabanata 156. Sir, walang sense yan. Halatang pumasok si Elaine sa kwartong ito. Mukhang nataranta ang security manager habang nag-uulat. Tobias. Sabi ni Tobias na may malamig na tingin, nakatakas si Elaine dahil malamang may nakalimutan tayo. Naisip niya, damn it. Hanggat nasa Oakhaven University of Foreign Languages pa siya, hindi siya makakatakas sa akin, bagamat nakatakas siya ng swerte ngayon. Tumingin si Tobias sa security manager at sinabing, tingnan mong mabuti ang footage ng surveillance. Alamin kung paano siya nakatakas. Dagdag pa niya. Gayun din, kunin ang lahat ng detalye tungkol sa bisitang nanatili sa kwartong ito. Ipinalagay ni Tobias na ang panauhin, na nanatili sa room no. 8, ay may kinalaman sa pagtakas ni Elaine. Tiyak na tinulungan siya ng bisitang ito na makatakas.
Kaya't nangako si Tobias na kapag nalaman niyang tinulungan siya ng panauhing ito na makatakas, hindi niya ito pababayaan. Oo, sir. After our investigation, I will inform you the result tomorrow, sagot agad ng security manager. Tumango si Tobias at inutusan ang kanyang mga bodyguard, tara na. Pagkatapos ay umalis si Tobias, kasunod ang ilang bodyguard na may galit na tingin. Inilibot ng security manager ang kwarto at umalis na rin. Isinara ng security manager ang pinto pagkalabas niya ng silid. Sa rooftop, pinanood ni Jeric at Elaine ang magandang meteor shower na lumilipad sa kalangitan. Sa sandaling iyon, kumikislap ang mga kumikinang na shooting star. Sila ay kasing ganda ng buhay, kasing ganda ng romansa, panandalian ngunit hindi malilimutan. Sa wakas, nawala sila sa kalangitan sa gabi. Naging bughaw at kalmado muli ang langit. Tuwang-tuwa si Elaine. Malamang na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakagandang meteor shower. Bukod dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala si Jeric, ang kanyang bayani, ng gabi ring iyon. Gustong-gusto ng bawat babae ang mga romantikong pagtatagpo. Naniniwala si Elaine na pinagtagpo sila ni Jeric ng tadhana. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Jeric. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang kapatid niya ang tumatawag. Nang makita ang kakaibang hitsura ni Elaine, sinabi ni Jeric, kapatid ko ang tumatawag. Nakahinga ng maluwag si Elaine. Siya ay tumingin dalisay at walang kamali-mali na may maliwanag at malinaw na mga mata. Iniisip ni Jeric kung ano ang kanyang gagawin kung malaman niyang mayroon siyang iba pang apat na kasintahan. Hindi na siya nag-abalang isipin pa iyon. Sinagot niya ang tawag ng kanyang kapatid na babae, Everly, nagawa mo bang makita ang meteor shower? Jeric, nakita ko na ang meteor shower. Bakit hindi ka pa bumabalik, tanong ni Everly na may panghihinayang. Sumagot siya, nakita ko rin. Oh, nakita mo na. Buti naman. Kung hindi, sayang naman, nakahinga ng maluwag na sabi ni Everly. Well, babalik ako ngayon, sabi niya. Okay. Binabaan na kita, tinapos ni Everly ang kanyang pangungusap at tinapos ang tawag. Ibinalik ni Jeric ang telepono sa kanyang bulsa at tumingin kay Elaine. Sabi niya, bumalik na tayo sa hotel room. Nag-aalalang tanong niya. Jeric, sa tingin mo ba nasa kwarto mo pa si Tobias at ang kanyang mga bodyguard? Sagot niya, hindi. Dahil wala silang nakitang tao sa kwarto, maniniwala silang nakatakas kami. Kaya wala na sila doon. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang sinabi nito. Mayroon kaming dalawang pagpipilian ngayon. Ang una ay bumaba mula sa rooftop. Ang pangalawa ay hayaan mo akong ihatid ka pabalik sa hotel. Ang kwarto gamit ang magic trick ay tinitigan ni Jeric si Elaine at nagtanong. Naalala niya na hiniling sa kanya ni Jeric na ipikit ang kanyang mga mata at sinabing gagawa siya ng magic trick. Tapos nasa taas na siya ng building nang imulat niya ang mga mata niya. Ngayon, sumagot si Elaine, gusto kong gawin mo ang magic trick. Tumango siya at sinabing, okay, ito ang pinakaligtas na paraan. Naniniwala ako na makikita ka ng mga alipores ni Tobias sa surveillance video kung bababa tayo sa hagdan. Sabi ni Elaine, kung ganoon, mag-magic tayo at bumalik. Kailangan ko pa bang ipikit ang aking mga mata? Well, karamihan sa mga babae ay mahiyain, kaya minabuti mong ipikit mo ang iyong mga mata. Ang aking mahika ay maaaring maging kahanga-hanga at kakilakilabot. Seryosong sabi niya kay Elaine. Tumango siya at pumikit. Gayunpaman, napagpasyahan niya na kapag nagsagawa ng mahika si Jeric mamaya, idilat niya ng kaunti ang kanyang mga mata para makita kung paano niya ginawa ang magic trick. Naramdaman niya ang braso ni Jeric sa kanyang baywang. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nahiya. Sa kabaligtaran, ang kanyang puso ay nag-uumapo sa tamis. Sa isang iglap, bumaba si Jeric sa bubong ng hagdan habang nakaakbay kay Elaine at lumipad palabas ng gusali na parang goshawk na. Ibuka ang mga pakpak nito sa kalagitnaan ng gabi. Hindi nagtagal, malumanay silang lumutang na parang dahon. Ang kanilang buhok at mga damit ay lumipad habang matikas na lumilipad pababa dahil sa malamig na simoy ng hangin sa ilalim nila, na nagmistula sa kanila na isang match made in heaven.
Pakiramdam niya ay mabilis siyang nahuhulog at isang simoy ng hangin na nagmumula sa ibaba, lihim na idinilat ni Elaine ang kanyang mga mata. Sa sandaling bahagyang imulat niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang salamin na dingding ng gusali sa kanyang harapan na mabilis na umaangat habang mabilis siyang lumilipad pababa. Dinilat niya ang mga mata niya. Napagtanto niyang wala na siya sa tuktok ng gusali. Sa halip, bumagsak pa rin siya sa hangin. Nagtaka siya. Iba ba ito sa pagtalon sa isang gusali? Kung may kakaiba, ito ay ang Langford Tower, ang pinakamataas na gusali sa Oakhaven. Naisip niya, kung may nahulog mula sa ilang daang metro ang taas, wala ni isang buto ang matirang buo. Hindi inaasahan ni Elaine na ang magic na ginawa ni Jeric ay tumalon sa pinakamataas na gusali sa Oakhaven. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino nang tumingin siya sa ibaba. Nahihilo siya nang mapagtantong nasa taas siya ng ilang daang metro. Bigla siyang nawala ng malay dahil natulala siya. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang mainit ang kanyang mga labi habang ang mga hininga ay bumubulusok sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang katinoan at napagtantong may nagbibigay sa kanya ng bibig sa bibig na resuscitation. Sa sandaling nagsimula siyang huminga, tumigil ang tao. Bulong ni Jeric sa kanyang sarili, magulo ang mga babae. Sinabi ko sa kanya na huwag buksan ang kanyang mga mata, ngunit ginawa niya pa rin. Hindi niya alam na hihimatayin siya sa takot at mawawalan ng malay. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, napagtanto niya ngayon lang siya nagbigay ng mouth-to-mouth resuscitation ni Jeric. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, at nakaramdam siya ng hiya. Nag-uumapo na naman sa tamis ang puso niya. Sigurado siyang hindi siya namatay at komportableng nakahiga sa kutson sa silid ng hotel. Naalala niya na nahulog siya mula sa gusali at nahimatay sa takot, ngunit ngayon ay ligtas na siyang nakabalik sa silid ng hotel. Nagulat si Elaine at the same time na curious. Napaisip siya, paano niya nagawa iyon? May kasama bang magic? Gustong magtanong ni Elaine, ngunit bigla niyang naramdaman ang mga palad ni Jeric sa kanyang dibdib. Tila ipapakapor niya ito, at hinawakan niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga palad. Namula si Elaine. Gusto nga ni Jeric na bigyan siya ng CPR. Naramdaman ni Jeric ang dalawang malambot at malambot na bukol habang nakadikit ang mga palad nito sa dibdib niya. Siya ay kawili-wiling nagulat. Bagamat kaakit-akit siya sa katawan, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong katambak na dibdib. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok sina Gerald at Everly. Nakita nila ang mag-asawa sa kutson. Pagkatapos ay nahulog ang kanilang tingin sa mga palad ni Jeric at sa kanilang posisyon. Iginala nila ang kanilang mga mata, at sinabi ni Gerald, Everly, huwag mong istorbohin ang kapatid mo. Alis na tayo. Tumango si Everly na parang robot at sumagot, oo, mas mabuting umalis na tayo, Gerald. Pagkatapos ay umalis sina Gerald at Everly sa isang iglap pagkasara ng pinto. Kabanata 157. Napakurap si Jeric at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ni Gerald at ng kanyang kapatid. Ano ang ibig nilang sabihin na huwag siyang istorbohin? Sinusubukan lang niyang bigyan ng CPR si Elaine. Nagtaka siya. Ano ang naisip nila? Diyos ko. Nakakadiri yan. Napagtanto ni Jeric na may mali. Nakatuon ang tingin niya sa mukha ni Elaine. Nagising na si Elaine nang hindi niya ito napansin. Nakatitig ito sa kanya habang nakadilat ang magagandang mata. Hindi siya sumigaw o nagsalita. Gayunpaman, ang kanyang magandang mukha ay namula tulad ng isang peach blossom noong Marso. Siya ay hindi mailarawang mislan at kaakit-akit. Jeric, pwede mo bang ilayo ang mga kamay mo? Tanong ni Elaine kay Jeric sa malambing na boses, hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Sa wakas ay napagtanto ni Jeric kung bakit siya namumula. Mabilis niyang inilayo ang mga kamay sa dibdib niya. Gising ka na. Tanong niya, balak niyang ibahin ang topic para makaalis sa awkward na sitwasyon. Oo, sagot ni Elaine sabay tango. Umupo siya mula sa kama. Gabi na. Maligo ka na at matulog ka na pagkatapos nito. Iminungkahi ni Jeric. Muli siyang tumango. Kinuha ni Jeric ang bathrobe na inihanda para sa mga bisita mula sa wardrobe at ibinigay ito kay Elaine.
Kinuha niya iyon at nagtungo sa banyo. Pagkatapos niyang pumasok sa banyo at maghubad ng damit ay nagsimula na siyang maligo. Habang naliligo siya, naalala niya kung paano ibinigay ni Jeric ang kanyang mouth-to-mouth resuscitation at CPR sa kanyang mga palad sa kanyang dibdib. Habang napuno ng singaw mula sa mainit na shower ang banyo, muling namula ang kanyang mukha. Ngayong gabi, napakaraming bagay ang naranasan niya sa unang pagkakataon. Sa unang pagkakataon ay nagpahayag siya ng kanyang nararamdaman sa isang lalaki. Siya ay hinalikan ni Jeric sa unang pagkakataon. Hinawakan ni Jeric ang kanyang dibdib sa unang pagkakataon. Nakaramdam siya ng hiya ngunit tuwang-tuwa siya. Hindi niya alam na 9 love na siya dahil hindi niya naramdaman ang ganito. Pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa isang magandang panaginip. Makalipas ang 20 minuto, natapos na siya sa pagligo at lumabas ng banyo. Siya, na ang balat ay kumikinang at kasing kinis ng mantikilya at mahabang buhok ay medyo basa pa pagkatapos niyang panasan ito, ay mukhang kaibig-ibig. Siya ay isang perpektong pinaghalong inosente at sex appeal. Si Jeric ay naaakit sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tinupad niya ang kanyang reputasyon bilang Aphrodite at campus belle ng Oakhaven University of Foreign Languages. Napansin ni Elaine si Jeric na nakatingin sa kanya mula itaas hanggang paa. Nag-uumapo sa tuwa ang puso niya habang nakatingin sa kanya ang lalaking mahal niya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa ilalim ng nakatitig nitong mga mata. Naglabas siya ng bathrobe at ibinigay kay Jeric. "Tigilan mo nga ako. Go and take a shower," she said in a lovely and gentle boses. Alam ni Jeric na nakaramdam ng awkward si Elaine matapos siyang titigan ng matagal. Ngumiti siya at sinabing, "Sure, I'm going to. Mag-shower ka na." Makalipas ang 10 minuto, natapos na si Jeric sa pagligo at lumabas ng banyo. Nakaupo si Elaine sa couch, umiinom ng isang basong tubig. Lumapit si Jeric at umupo sa tabi niya. "Oh, tapos ka na bang mag-shower?" tanong ni Elaine. "Oo, ginawa ko," sagot niya. "Jeric, bakit tayo nakabalik dito ng ligtas pagkatapos tumalon sa tuktok ng gusali?" Kailangang tanungin siya ni Elaine nitong nag-aalab na tanong. Sa kanyang opinyon, ang mga immortal lamang ang maaaring tumalon mula sa isang mataas na gusali ng ligtas. Tanging sagot niya, magic, magic lahat. Hinawakan ni Elaine ang braso ni Jeric gamit ang dalawang kamay at niyugyug ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang malandi na paraan, "Pakisabi sa akin kung paano mo ito ginawa." Pakiusap. Kailangan kong malaman. Hindi inaasahan ni Jeric na ganito pala ka-sweet at pagiging malandi si Elaine sa harap niya. Pakiramdam niya ay nanlalambot at nanlalambot ang kanyang katawan. Gayunpaman, natutuwa siyang makita ang kanyang pag-arte sa isang nakakaakit at kaakit-akit na paraan. Okay. Sasabihin ko ang iyong windwalk ay ang aking magic. Inilapat ko ang kasanayang ito upang dalhin ka mula sa itaas pabalik sa silid na ito, Jeric. Hindi napigilan ang magiliw na tukso ni Elaine, kinailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo. Bagamat nagtataglay siya ng mana, na mas makapangyarihan kaysa sa windwalk, nagpasya siyang sabihin sa kanya na nag-apply siya ng windwalk upang ibalik siya sa silid. Alam niyang malamang na hindi mauunawaan ni Elaine kung ano ang mana, kaya pinili niya ang isang karaniwang termino. Ito ay isang katotohanan na maraming tao ang nanood ng mga martial arts na pelikula, kaya naunawaan nila na ang windwalk ay isang diskarte sa pagsasanay na nagbibigay daan sa mga tao na lumipad sa himpapawid at bumaba ng ligtas. Gaya ng inaasahan ni Jeric, nang marinig ni Elaine ang kanyang paliwanag, napagtanto niya kaagad ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, nagulat pa rin siya, nagtanong, "Jeric, wala akong ideya na bihasa ka sa martial arts." Sumagot si Jeric, "Oo, nakakuha ako ng ilang mga kasanayan, ngunit hindi ko inaasahan na magagamit ang mga ito ngayon." Naalala ni Elaine na hinawakan siya ni Jeric at lumipad pababa mula sa isang napakataas na gusali bago ligtas na bumalik sa silid ng hotel na ito. Naisip niya na si Jeric ay hindi lamang natuto ng ilang mga kasanayan ngunit napakahusay sa martial arts. Siya ay maliksi at makapangyarihan gaya ng mga profesional na martial artist na nakita niya sa TV.
Nabuo ni Elaine ang isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya naranasan bago niya napagtanto na ang kanyang kasintahan ay isang propesyonal na militar. Artista. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Jerick, na nakaramdam ng kasiyahan. Jerick, ang galing mo. Sabi niya. Nang gabing iyon, pagkaalis ni na Gerald at Everly, hindi na sila bumalik sa hotel. Hindi na kailangang sabihin, hindi nila nais na abalahin ang kanilang gabi ng intimacy. Gayunpaman, bilang isang matuwid na mga ginoo, naisip ni Jerick, paano nila naisip na gagawin ko ang ganoong uri ng bagay? May double bed ang marangyang hotel room na ito, kaya magkahiwalay silang natulog sa dalawang kama. Ito ang pinakaunang pagkakataon na nagkita sila. Bagamat nagkaroon sila ng relasyon, nais ni Jerick na mag-iwan ng magandang impresyon sa maganda at inosenteng si Elaine. Kung hindi, hindi siya iba kay Tobias. Bukod dito, alam niyang nahulog na ang loob ni Elaine sa kanya. Maraming pagkakataon sa hinaharap. Ayaw niya itong madaliin. Ngayong gabi, siya ay magiging isang magiliw na kasintahan. Hindi inaasahan ni Elaine na matutulog si Jerick sa kabilang kama. Ang kanyang opinyon sa kanya ay bumuti. Ngayon ay mas nagtiwala siya sa kanya dahil binigyan siya nito ng mas mabuting pakiramdam ng seguridad. Gayunpaman, bago siya nakatulog, binalaan niya ito, Jerick, bawal kang pumuslit sa aking higaan sa kalagitnaan ng gabi. Sumagot si Jerick, sa tingin mo ba ako ang ganoong uri ng tao? Hindi naman talaga siya yung tipo ng lalaki na sasamantalahin ang isang babaeng ganyan. Para siyang sanggol na natulog ng gabing iyon. Sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman niya ang malambot at mabangong katawan na sumilip sa ilalim ng kanyang kumot. Nagising siya bigla. Sa ilalim ng liwanag ng buwan mula sa labas ng bintana, nakita niya si Elaine sa ilalim ng kanyang kumot. Dagdag 70%. Nagulat si Jerick. Naisip niya, hindi ba't hiniling mo sa akin na huwag pumuslit sa iyong higaan sa kalagitnaan ng gabi? Bakit ka napadpad sa kama ko? Ano ang ibig mong sabihin sa paggawa nito? Gayunpaman, bago pa maisip ni Jerick ang anuman, pinulupot nila ang katawan ng isa't isa. Nagkaroon sila ng madamdamin at ligaw na gabi. Kinabukasan, pareho silang nagising sa kanilang panaginip. Itinuon niya ang kanyang maganda at dalisay na mga mata kay Jerick na may walang pasubaling pag-ibig. Kagabi, nawala ang kanyang pagkabirhen kay Jerick na magiging kaisa-isang lalaking mamahalin niya. Tiningnan siya ni Jerick pagkatapos ng ligaw na gabi. Napakaganda at kaakit-akit ng mukha nito na gusto niya itong halikan muli. Inabot niya at hinalikan ang magandang noo nito. Sinabi ni Elaine na nakalaylay ang kanyang mga pilik mata, Jerick, kailangan kong pumunta sa istasyon ng tren ngayon. Tumango si Jerick at sinabing, sure, ihahatid kita doon. Tumayo na sila at nagbihis. Pagkatapos mag-freshenang, hinayla ni Jerick si Elaine palabas ng hotel room. Pagkaalis nila, ang mattress na tinulugan nila ay nabahira ng pula, parang full-blown plum blossom. Kabanata 158. Sa monitor room ng Langford Tower. Ang security manager ay may dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata dahil nagpuyat siya buong gabi. Pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang mga talukap at patuloy na bumababa. Nang ipikit na sana niya ang kanyang mga mata ay dali-dali niya itong binuksan muli. Nakadikit ang kanyang mga mata sa LCD screen habang sinusuri niya ang higit sa 100 mahahalagang larawan. Naniniwala ang security manager na kung umalis sina Elaine at Jerick sa Langford Tower, ipapakita ng mga surveillance image na ito ang mga rutang kanilang tinahak. Sa buong gabi, paulit-ulit niyang pinatugtog ang surveillance video na nagpapakita sa corridor ng room no. 8, 50th floor. Nakita niya sina Elaine at Jerick na pumasok sa silid, ngunit hindi nila nakitang lumabas. Si Elaine at Jerick ay tila nawala sa hangin. Bukod sa surveillance video na nagpapakita ng corridor sa labas ng room no. 8, 50th floor, paulit-ulit ding sinuri ng security manager ang mga surveillance video ng ilang iba pang mahahalagang lugar, ngunit hindi rin niya nakita sina Elaine at Jerick. Gayunpaman, kailangan niyang suriin ng paulit-ulit ang mga surveillance video sa ilalim ng utos ni Tobias. Higit pa rito, binabantayan niya ang mga surveillance camera,
Umaasang makakahanap siya ng ilang pahiwatig. Madaling araw na. Alam niyang wala siyang matutuklasan na bago. Naabot na ng security manager ang kanyang limitasyon. Sa sobrang pagod ay humikab siya at gustong humanap ng lugar sa monitor room para matulugan. Pagkatapos nito, sasabihin niya kay Tobias na wala siyang nahanap sa ibang pagkakataon. Pagkatayo niya sa kinauupuan niya ay may nakita siyang nangyayari sa screen. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Parang may makabuluhang nangyayari. Ang surveillance camera na nakaharap sa koridor ng room no. 8, 50th floor ay nagpakita ng isang bagay na kawili-wili, na namangha. Kanya. Bumukas ang pinto ng room no. 8, at magkahawak, kamay na lumabas sina Jeric at Elaine. Naglakad sila sa koridor at pumasok sa elevator. Nataranta ang security manager, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan. Nagtaka siya, pareho noon ay nasa silid sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, nang dalhin sila ni Tobias sa room no. 8 at gumawa ng masusing paghahanap, hindi nila nakita sina Jeric at Elaine. Bakit ngayon lang sila lumabas ng kwarto? Walang oras ang security manager para isipin ito. Nang siya ay natigilan, lumabas na sina Jeric at Elaine sa elevator ng lobby at papaalis na sana sa Langford. Torre. Napabulalas siya, naku. Hindi ko sila hahayaang makatakas. Agad niyang kinuha ang walkie-talkie sa mesa at sumigaw sa mga security guard sa lobby, makinig kayo. Lahat ng security guard sa first floor, pigilan ang mag-asawang kalalabas lang ng lobby. Huwag mo silang pababayaan. Tara na, manager. Sagot ng isa sa mga security guard. Manager, pinipigilan natin ang batang mag-asawa. May nagtanong. Oo. Sumunod ka sa kanila. Kakalabas lang nila ng lobby. Oo. Yung mag-asawang magka-holding hands. Magsisisi ka at mapaparusahan kung hahayaan mo silang makatakas. Sumigaw ang security manager sa walkie-talkie. Oo, manager. Ang lahat ng mga security guard sa unang palapag ay sumagot ng takot sa pamamagitan ng kanilang mga walkie-talkie. Samantala, ang security manager ay nagmamadaling lumabas ng monitor room at tumakbo patungo sa elevator sa kahabaan ng corridor. Kung makakatakas sina Elaine at Jeric sa pagkakataong ito, si Tobias ang magpapatalsik sa kanya. Ang security manager, balisa at balisa, ay sumakay ng elevator sa unang palapag. Pagkabukas ng pinto ng elevator, siya nagmamadaling lumabas. Nang tumakbo siya palabas ng gusali, nakita niya ang mahigit 100 security guard na tumatakbo papunta sa kanya habang hinihingal. Tinanong sila ng security manager, nasaan sila? Habang naghahabol ng hininga, isang security guard ang nagpaalam sa security manager habang inilabas niya ang kanyang cellphone, Manager, paglabas namin para habulin sila, naglayas na sila. Idinagdag niya, hindi namin sila maabyutan, ngunit kumuha kami ng ilang mga larawan bilang patunay. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang cellphone sa security manager at nag-click ng isang video upang i-play ito. Nakita ng security manager ang isang maluho, makinis at makinang na Mercedes-Benz na mabilis na umalis at naiwan ang isang grupo ng mga security guard. Napaawang ang bibig ng security manager. Hindi siya makapaniwala na huli na siyang dumating. Nabigo siya sa kanyang misyon na pigilan sina Jeric at Elaine na umalis. Bakas sa mukha niya ang takot. Hindi niya alam kung dapat niyang tawagan si Tobias at sabihin sa kanya ang tungkol dito o hindi. Manager, bakit gusto mong pigilan natin ang mag-asawa? Tanong ng security guard sa security manager na nalilitong tingin habang hawak ang kanyang cellphone. Ang ibang mga security guard ay nakatingin din sa kanya na may pagtataka, iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Ungol ng security manager, ano ang itatanong? Bumalik ka na sa trabaho. Kung susuko ka ulit, matatanggal ka sa trabaho. Nagulat ang lahat ng mga security guard na walang ideya kung bakit galit na galit ang security manager. Anyway, superiors hindi kailangan ng dahilan para magalit sa kanilang mga subordinate. Sa anumang kaso, ang mga nakatataas ay palaging naniniwala na sila ay makatwiran, kahit na sila ay malamang na hindi. Sanay na ang mga security guard na ito.
Kailangan lang nilang iwasang mabalisa ang kanilang superior. Pagkatapos ang lahat ng mga security guard ay ibinaba ang kanilang mga ulo at bumalik sa kanilang iba't ibang mga workstation sa gusali. Nag-aalangan pa ang security manager kung tatawagan niya si Tobias. Tumunog ang kanyang cellphone. Inilabas niya ang kanyang telepono, at ipinakita sa caller ID ang Mr. Weston. Nagdilim ang mukha niya. Hindi siya mapalagay, ngunit kailangan niyang sagutin ang tawag. Hello, sir, good morning. Mr. Finch, don't tell me na after one night of investigation, hindi mo pa nalaman kung paano nakatakas si Elaine. Tanong ni Tobias na may kasamang paghamak sa telepono. Hindi alam ng security manager kung dapat niyang ipaalam sa kanya ang nangyari. Bakit ang tahimik mo? Kaya, wala kang nahanap. Well, maaari kang umalis sa Langford Tower ngayon. May papalit sa iyo mamaya. Malamig na sabi ni Tobias at ibababa na sana ang telepono. Agad na sinabi ng security manager, Sir, nalaman ko na sina Elaine at Jeric, ang panauhin sa room no. 8, ay nanatili sa silid sa lahat ng oras na ito at kalalabas lang ng silid 30 minuto ang nakalipas. Nakatira sila sa kwarto sa lahat ng oras na ito. At hiniling mo ba sa iyong mga tauhan na sakupin sila? Tanong ni Tobias. Sir, nakatakas sila sa isang kisap mata. Sinugod sila ng mga tauhan ko, ngunit mabilis silang tumakbo sa kanilang sasakyan, malungkot na ibinalita sa kanya ng security manager. Damn it! Ang daming tanga. Pupunta ako ngayon sa Langford Tower, sabi ni Tobias at pinatay ang tawag. Sa oras na ito, sina Gerald at Everly, na nasa rooms no. 9 at 10 sa 50th floor, ay nakatanggap ng mensahe mula kay Jeric. Ang sabi ng mensahe, nagmamaneho ako ng kaibigan papunta sa istasyon ng tren. Lahat kayo ay dapat umalis ng hotel ng mabilis. May sumusunod sa akin. Matapos matanggap ang mensahe, agad na nagpaalam sina Gerald at Everly kay Harlan at sa kanyang asawa. Mabilis na umalis ang 4 sa Langford Tower at nagmaneho. Sa sandaling ito, narating ni Tobias ang Langford Tower, kasunod ang kanyang mga bodyguard sa iba't ibang sasakyan. Dinala sila ng security manager sa monitor room. Ni-replay ng security manager ang video na nagpakita kina Jeric at Elaine na lumabas sa room no. 8 para kay Tobias. Sigurado na ngayon si Tobias na nagtago sina Elaine at Jeric sa room no. 8 kagabi. Gayunpaman, hinanap ng mga security guard ang room no. 8, at walang tao roon. Sinabi ni Tobias sa security manager, pumunta tayo sa room no. 8 at tingnan muli. Yes, sir, masunarang sagot ng security manager. Nagmamadali silang pumunta sa room no. 8. Binuksan ng security manager ang pinto. Lumakad si Tobias na may malalaking hakbang, at ang iba ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Pagkapasok sa silid, nagbigay ng mga tagubilin si Tobias, tingnan kung may iba pang mga lugar na nagtatago sa silid na ito. Agad namang hinalungkat ng kanyang mga bodyguard ang kwarto. Biglang may napansin ang isang bodyguard. Itinuro niya ang kama at sinabi kay Tobias, Ginoo, may dugo. Si Tobias at ang iba ay nagmamadaling pumunta doon. Pagkatapos ay nakita nila ang snow white sheet na nabahira ng dugo na kasing pula ng mga plum blossom noong Marso. Nang mapansin ni Tobias ang dugo sa bedsheet, nakita niyang hindi ito kaaya-aya sa mata at para siyang sinaksak sa puso. Ano ang ibig sabihin ng dugo sa mga sheet? Siyempre, alam niya ang nangyari. Hindi niya inaasahan ang babaeng nabigo niyang ituloy na makatulog sa iba. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang napakapit ng kanyang mga buko. Alam din ng security manager at mga bodyguard kung ano ang ibig sabihin ng dugo sa mga sheet. Napabuntong hininga sila at palihim na isinumpa ang bodyguard na itinuro kay Tobias ang mantsa ng dugo sa mga kumot. Nagalit ito kay Tobias. At dahil nagalit si Tobias, walang alinlangang magdurusa sila sa mga kahihinatnan. Ang lahat ay natakot at hindi nang ahas na magsalita. Kabanata 159. Si Tobias, na ang mga mata ay tila nakakatakot, ay naglabas ng nakakatakot na aura. Ang security manager at ang kanyang mga bodyguard ay nabigla sa kanyang nakakatakot na aura.
Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at hindi umimik. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay naramdaman nilang hamina na ang mapang-ipang kapaligiran. Mr. Tinch, ibigay mo sa akin ang impormasyon ng bisitang nagstay sa room no. 8 kagabi. Utos ni Tobias. Nabawasan ang pananakot ng kanyang ekspresyon sa mukha ngunit nagyayelong pa rin. Agad namang iniabot ng security manager ang isang dokumento sa kanya. Nakuha niya ang dokumento mula sa reception counter ng hotel kagabi. Ang isang larawan ni Jeric ay nakaprint sa isang piraso ng papel, kasama ang ilang impormasyon kabilang ang kanyang pangalan, edad, at lugar ng kapanganakan. Ang lahat ng ito ay nakolekta mula sa ID card ni Jeric, ngunit inilagay sa isang computer at nakaprint sa papel. Tiningnan ni Tobias ang kulay na larawan ni Jeric, at ang kanyang mga mata ay naging galit na galit. How dared the guy named Jeric sleep with the woman he took fancy to? Nanumpa siya na babayaran niya ito kay Jeric. Mr. Tinch, bigyang pansin ang mga bisita. If either of them or both appear, call me as soon as possible, utos ni Tobias at tumingin sa security manager. Mabilis na sumagot si Mr. Tinch, yes, sir. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Tobias. Sinulyapan niya ang caller ID, at ang malamig na ekspresyon ng mukha niya ay napalitan ng magalang na tingin. Magalang siyang sumagot, Tay, may kailangan ka ba sa akin? Sige, gagawin ko ngayon. Tinapos ni Tobias ang tawag pagkatapos ng ilang salita. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mr. Tinch, kailangan ko nang umalis, tandaan kung ano ang iniutos ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, sir. Sa sandaling lumitaw sila sa Langford Tower, aabisuhan kita, mataimtim na sagot ni Mr. Tinch. Lumabas si Tobias sa silid ng hotel, kasunod ang kanyang mga bodyguard. Pagkaalis ni Tobias at ng kanyang mga bodyguard, nakahinga ng maluwag si Mr. Tinch. Nagpapasalamat siya na hindi siya tinanggal. Sa istasyon ng tren ng Oakhaven. Sinamahan ni Seymour si Elaine sa naghihintay na lobby, ngunit nag-aatubili siyang makipaghiwalay dito. Jeric, I'll contact you after I'm back from visiting my family. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Elaine habang nakatingin kay Jeric. Tumango si Jeric at sinabing, oo naman. Umuwi ka na at alagaan mong mabuti ang iyong ama. Kung kailangan mo ng karagdagang pera, ipaalam sa akin. Pagkatapos ng kanilang intimacy kagabi, nalaman ni Elaine na si Jeric ay isang estudyante sa Oakhaven University, at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng 12-dosenang mga restaurant. Batay sa impormasyong ito, naisip niya na siya ay mula sa isang napakayamang pamilya. Kung hindi, hindi siya bibigyan ni Jeric ng $200,000 para iligtas ang kanyang ama. Gayunpaman, nang tanungin niya si Jeric tungkol sa pangalan ng mga restoran ng kanyang pamilya, sinabi niya na ang mga ito ay hindi kilala at ordinaryong mga restoran, kaya hindi niya ito binanggit. Walang pakialam si Elaine sa background ng pamilya ni Jeric o kung siya ay mayaman o mahirap. In love lang siya sa kanya. Jeric, bagamat ikaw ang aking $200,000, ipinahayag niya. Rin, hindi ko na matatanggap ang pera mo since na ibigay mo na sa pamilya ko. Nagustuhan niya ito na dalisay at hindi naiimpluwensyahan ng pera o kapangyarihan sa bulgar at mababaw na mundong ito. Aalis na ako ngayon. Mag-ingat ka. Sabi niya kay Jeric. Tumango naman si Jeric, ikaw din, ingatan mo ang sarili mo. Biglang tumabi si Elaine at hinalikan sa mukha. Namula siya at sinabing, mamimiss kita. Sinuri ang kanyang tiket, at pinayagan siyang pumasok. Bumalik sa katinuan si Jeric matapos makatanggap ng halik. May ngiti siya sa mukha. Naisip niya, matapang ang babaeng ito para halikan ako ng ganoon. Kapag bumalik siya sa Oakhaven, mas magiging mapagmahal ako at bibigyan ko siya ng maraming halik. Pagkapasok ni Elaine sa departure area, tumalikod si Jeric at umalis. Makalipas ang ilang minuto, umalis si Jeric sa istasyon ng tren. Makalipas ang 20 minuto, dumating siya sa Juniper Insurance, ang pinakamalaking kumpanya ng insurance sa Oakhaven. Pumasok siya sa lobby na may bitbit na portfolio at tumungo sa ikalimang palapag,
At pagkatapos ay pumunta sa isang lugar na espesyal na idinisenyo para sa mga bisita na mag-imbak ng kanilang mahahalagang gamit. Maraming hanay ng mga deposit box, bawat isa ay may serial number at digital lock. Dumating si Jeric sa deposit box no. 0088 at nag-type ng password sa electronic keypad. Sa isang pag-click, bumukas ang mabigat na pinto ng deposit box na gawa sa kakaibang material. Inilabas ni Jeric ang isang itim na handbag na may laman. Hindi niya binuksan ang itim na bag para tingnan kung ano ang nasa loob. Sa halip, diretso niya itong inilagay sa kanyang briefcase. Pagkatapos ay pumunta siya sa deposit box no. 1577 at nag-type ng password sa electronic keypad. Bumukas ang kahon sa isang click. May isa pang handbag sa deposit box, ngunit ito ay ginto. Inilagay din niya ang handbag sa kanyang briefcase matapos itong ilabas. Pagkatapos ay isinara niya ang deposit box. Pagkatapos nito, umalis siya sa kumpanya ng seguro, dala ang kanyang briefcase at pinaandar ang kanyang Mercedes pabalik sa palazzo. Pagbalik niya sa villa, nakita niyang nakauwi na ang kanyang mga magulang, kapatid, at Gerald. Nakaupo ang lahat sa sofa, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tumingin sila sa kanya ng may kakaibang ekspresyon sa sandaling bumalik siya. Jeric, sa wakas nakabalik ka na. Pilyong sabi ni Everly. Jeric, nasaan na ang babaeng iyon? Pang-asar sa kanya ni Gerald. Ahem, Jeric, ikaw, sayang. Sabi ng ama ni Jeric na may masalimuot na emosyon. Nilunok niya pabalik ang mga salita sa dulo ng kanyang sipit. Babaero. Dahil nag-aalala siya sa mga relasyon ng kanyang anak na isang. Nagtaka siya, hindi ba't si Lillian o si Claire ay isang natatanging babae? Paanong hindi siya mag-aalala kung alam niyang masyadong pabago bago ang isip ng kanyang anak? Gayunpaman, alam din ni Harlan na hindi siya dapat makialam sa mga relasyon ng kanyang anak dahil lumaki na si Jeric. Anyway, sigurado siya sa isang bagay. Lalong naguguluhan siya sa mga pamumuhay ng mga kabataan ngayon. Malinaw na gustong malaman ng kanyang pamilya kung sino si Elaine. Ngumiti siya kay Gerald, Everly at sa kanyang mga magulang, at sinabing, Elaine ang pangalan niya, at nagkataon kaming nagkita kagabi. Nakilala namin ang isa't isa dahil tinulungan ko siya. Pagpapatuloy niya, pakiramdam ko ay sinadya kaming magkita, kaya naging magkaibigan kami. Gayunpaman, natawa si Gerald at nagtanong, friends? O may karelasyon ka na? Mataimtim na sinabi ni Jeric, paano ito posible? Kakakilala ko lang sa kanya kagabi. Paano na tayo magkakaroon ng relasyon? Paano kung magdamag kayo sa iisang kwarto? Tanong ni Gerald sabay ngiti. Pinag-isipan ito ni Jeric at sumagot, well, after last night, parang mag-asawa na kami ngayon. After that, ngumiti ng nakakaloko si Jeric kay Gerald and said, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Aakyat na ako para makatulog. Agad na nasaktan si Gerald. Napabulalas siya sa sarili, oh my God. Isa pang inosenteng babae ang naakit na makipagrelasyon kay Jeric. Nagtaka siya, bakit hindi ako magka-girlfriend? Magiging single ba ako habang buhay? Nang marinig ni Harlan na si Jeric ay nakahanap na ng ibang kasintahan, napailing na lamang siya ng walang magawa. Samantala, si Jeric ay nasa mataas na espiritu habang siya ay umakyat sa itaas. Nakarating siya sa kanyang kwarto at agad na binuksan ang kanyang briefcase. Naglabas siya ng dalawang handbag, isang itim at ang isa ay ginto. Nang buksan niya ang mga bag, nakita niya ang dalawang bank card at dalawang selyadong sulat. Ang mga bank card ay inisyu ng Julius Bank, at ang mga password ay nasa mga selyadong titik. Dagdag 90%. Kinuha ni Jeric ang dalawang bank card mula sa mga deposit box sa kumpanya ng insurance at nakuha ang hindi kinita ni na Cooper at Dean. Pera. Kabanata 160. Siyempre, sinabi ni Jeric na itinago ni na Cooper at Dean ang mga bank card at ang mga password sa mga deposit box sa Juniper Insurance sa pamamagitan ng God's Eye. Sa pamamagitan ng God's Eye, nalaman niya na hindi lamang pinatay ni Cooper at Dean ang isang mayamang pamilya at kinuha ang lahat ng kanilang ari-arian 20 taon na ang nakalilipas,
ngunit idineposito din ang lahat ng kanilang hindi kinita na kita sa Julius Bank at itinago ang mga bank card sa mga deposit box. Sa Juniper Insurance, si Cooper at Dean ay patay na, at bawat miyembro ng mayamang pamilya ay pinatay nila 20 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, walang paraan si Jerick na ibalik ang kanilang hindi magandang kinita sa mga orihinal na may-ari. Maaari lamang itago ni Jerick ang pera para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay binuksan niya ang laptop sa desk. Pinindot niya ang opisyal na website ng Julius Bank, inilagay ang bank account number at password. Matapos ipasok ang pahina ng personal na account, natuklasan ni Jerick ang $150 milyong sa account ni Cooper. Pagkatapos ay inilipat niya ang lahat ng pera mula sa account na iyon sa isa sa kanyang mga bank account online. Mayroon siyang isang liham na isinulat ni Cooper na nag-aalok ng lahat ng mga password at utos ng bank card, kaya ang $150 milyong sa account ni Cooper ay nailipat sa kanyang account. Nakatanggap si Jerick ng mensahe sa wala pang 1 minuto, nakatanggap ka ng $150 milyong mula sa isang account na may tail number na 8,866 ng Julius Bank. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Matapos mailipat ang pera, nag-log out si Jerick sa account ni Cooper. Pagkatapos ay nag-login siya sa bank account ni Dean at natagpuan din ang $150 milyong sa kanyang account. Agad na inilipat ni Jerick ang lahat ng pera sa kanyang bank account. Pagkatapos nito, nag-log out si Jerick sa bank account ni Dean. Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap siya ng isa pang text message na nagpaalam sa kanya na nakatanggap siya ng $150 milyong. Nakatanggap si Jerick ng $300 milyong, walang kahirap-hirap na pera ni na Cooper at Dean. Sa ngayon, ang pera sa bank account ni Jerick ay tumaas mula $600 milyong hanggang $900 milyong na nagpayaman sa kanya. Pagkatapos nito, winasak ni Jerick ang 2 bank card at sikretong sulat at itinapon sa basurahan. Bukod sa kanyang sarili, walang makakaalam na naglipat siya ng $300 milyong, ang hindi kinita ni Cooper at Dean, sa kanyang account. Biglang tumunog ang cellphone ni Jerick. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang si Claire ang tumatawag. Sinagot ni Jerick ang tawag, "Hello. Claire, may magagawa ba ako para sa iyo?" "Jerick, may mahalagang balita akong sasabihin sa iyo. Kagabi, isang misteryosong lalaking nakaitim ang pumatay kay Emerson," sabi ni Claire. Nagkunwaring nabigla si Jerick, napatay si Emerson. Kanino? Walang nakakaalam. Maging ang mga pulis ay walang nakitang anumang pahiwatig. "The murderer must be a top martial artist," sabi ni Claire. Idinagdag niya, "Dadalo kami ni Lolo sa kanyang libing bukas. Gusto mo bang sumama ako sayo?" Tanong ni Jerick. "Sigurado ka bang gusto mong makasama ako sa libing?" Sabi ni Claire. "Bagaman wala akong magandang impresyon sa pamilyang Palmer, natalo na ng ating Evermore Diner ang Gastronova Ventures. Bilang nanalo, kailangan kong ipakita ang aking malawak na pag-iisip," sabi ni Jerick. "Well, since you want to show your broad mind, pumunta tayo sa pamilya Palmer bukas ng 10 a.m., sabi ni Claire. "Sure, magkikita tayo bukas," sabi ni Jerick at ibinaba ang telepono. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Ang layunin niya sa paghiling na samahan si Claire sa pagdalo sa libing ni Emerson ay hindi para ipakita ang malawak niyang pag-iisip. Sa halip, habang nakikipag-usap kay Claire, nakita niya ang isang nakakatakot na mapanganib na eksena sa mata ng Diyos. Bukas, may papatay kay Claire sa libing ni Emerson. Alam ni Jerick na kung hindi siya pupunta sa libing kasama si Claire, may papatay sa kanya. Kaya naman, kinailangan niyang ihatid siya sa libing bukas. Sa gabi, umiinom si Tobias ng kape sa sopa ng sala sa West End residence. Magalang na sinabi sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit, "Sir, nagsagawa na ako ng investigasyon at nalaman ko na si Jerick ay freshman sa Oakhaven University pati na rin ang founder ng Evermore Group, ang pinakamalaking industriya ng pagkain at inumin sa Oakhaven." Sa pakikipagtulungan ni Claire mula sa pamilyang Carter. At saka, parang may karelasyon siya.
Napakunot ang noo ni Tobias matapos marinig ang sinabi ng middle-aged na lalaki. Naisip niya, no wonder he dared to sleep with the woman I like. It turns out that he has the backing of the Carter family. Nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, Sir, gusto mo bang pangunahan ko ang ating mga tauhan para turuan ng leksyon ang lalaking ito? Hindi na kailangan. Itinaas ni Tobias ang kanyang kamay at sinabing, si Claire ay tiyak na dadalo sa libing ni Mr. Palmer bukas. Kapag nakilala ko siya, babalaan ko siya na ang isang taong pinapahalagahan niya ay nanloloko sa kanya. Sa sandaling mawalan siya ng suporta ng pamilya Carter, haharapin ko siya ng dahan-dahan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may nakasulat na takot sa kanyang mukha. Alam niyang ang mga nakasakit kay Tobias ay haantong sa paghingi ng awa. Hindi na kailangang sabihin, ang lalaking ito na nagngangalang Jerick ay pahihirapan ng malupit. Yes, sir, sagot niya. Samantala, sa isa pang villa sa Oakhaven. Tila labis na nanlumo si Benjamin nang bumagsak siya sa sopa. Tinitigan niya ang isang batang katulong at hindi makapaniwalang nagtanong, ano ang sinabi mo? Pagpapatuloy niya, ibig mong sabihin ang lolo ko ay pinatay ng nakamaskara na lalaking nakaitim kagabi. Nasaan si Cooper at ang iba pang mga gwardya sa manor? Bakit walang nagtangkang iligtas siya? Ang batang lingkod ay nagtrabaho para sa pamilya Palmer. Isa siya sa mga tauhan ni Benjamin. Matapos mapatay si Emerson, ang lingkod na ito ay pumunta sa tirahan ni Benjamin at sinabi sa kanya ang lahat. Malungkot na sinabi ng batang lingkod, kagabi, ipinadala ni G. Palmer sina Cooper at Dean para patayin si Jerick. Gayunpaman, bago nila mahanap ang pamilya ni Jerick, sila ay malubhang nasugatan ng nakamaskara na lalaking iyon sa itim. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa manor, namatay sila dahil sa malubhang pinsala. Parang gulat na gulat si Benjamin, nagtatanong. Ipinahihiwatig mo ba na ang nakamaskara na lalaking nakaitim na sumakit kay Cooper at ang iba ay pumatay din sa aking lolo? Walang nakakita sa mukha niya, kaya hindi kami sigurado kung napatay niya silang lahat. Gayunpaman, malamang na ginawa niya ito, sagot ng batang lingkod. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikislap sa puot, at gusto niyang maghayganti. Bulalas niya, si Jerick na naman. Pinatay niya ang lolo ko, si Cooper at ang iba pa. Gulat na tanong ng batang lingkod, sinasabi mo bang ang lalaking nakamaskara na pumatay kay Mr. Palmer, Cooper at sa iba pa kagabi ay si Jerick? Hindi ganoon kahusay si Jerick. Dapat si Denton ang nagpadala ng highly skilled assassin para gawin ito, sagot ni Benjamin. Gusto ni Denton na maging apo-in-law niya si Jerick, kaya nagpasya siyang patayin ang lolo ko, si Cooper at ang iba pa. Kung wala sila, magiging ligtas si Jerick, patuloy ni Benjamin. Sa wakas ay naunawaan ng batang alipin ang ibig sabihin ni Benjamin. Galit siyang sumagot, kailangan nating ipaghiganti si Mr. Palmer at ang iba. Ang mga mata ni Benjamin ay malamig at puno ng puot. Dapat si Denton yun. Tanging ang pamilyang Carter sa Oakhaven ang may kapangyarihang patayin ang kanyang lolo. Ang pamilya Carter. Jerick.